Handang tumulong ang Pilipinas sakaling dumulog ang Vietnam sa International Tribunal for the Law of the Sea kaugnay sa pakikipag-agawan nito ng teritoryo sa China. Dumulog na noon ang Pilipinas sa tribunal kaugnay sa parehong issue pero hindi ito kinikilala ng China. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ngayong pinag-iisipan ng Vietnam na dumulog sa International Tribunal for the Law of the Sea para maresolba ang pag-aagawan nila ng teritoryo ng China, nagpahayag at nakapagsalita ni Pangulong Aquino na handang tumulong dito ang Pilipinas. Nauna na kasing dumulog sa tribunal ang Pilipinas, bagay na tinutulan ng China. Pag may mga tanong sila kung paano ginawa, I think it would not be remote for us to say that if they ask for assistance how we did it, I think we can share some of the things that we've done. Dito sa World Economic Forum, hindi lamang ekonomiya ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan din ang seguridad at political stability ng mga bansa. Kabilang na nga dyan ang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi nagpadala ang Chinese government ng delegasyon sa World Economic Forum, bagaman may kinatawan ito mula sa academe at business sector. Ano daw ba ang epekto nito sa mga bansang nagigirian gaya ng Pilipinas at China? Ani Finance Secretary Cesar Purisima, tuloy pa rin naman ang economic relations ng dalawang bansa. We cannot be distracted with one issue or a disagreement on an issue. Trade business must go on. I think we have to have I think we have to have a holistic view of the situation. Yeah. We have to learn how to work with each other under international rules. We have to see their efforts from all sides to come to senses, talk, and be able to find something. With regards to the South China Sea. Yes. Sa kabila ng tensyong dulot ng pag-aagawan ng teritoryo, ang ilang negosyante bilib daw sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at katatagan ng Asya. Our host country is proof of this dynamism. In recent years, economic revitalization has made the Philippines one of Asia's fastest growing economies. Last year, GDP growth surpassed 7% despite the terrible damage inflicted by Typhoon Haiyan. We have to focus on the business first, and the politics follows. And then, plus, I want the ASEAN to be well united. Sandra Aguinaldo, GMA News.